Oo. Nandito tayo sa farm ni Mr. Rolando Rico dito sa Barangay Palasan, Candelaria, Quezon. Hindi, Sariaya Quezon. Sariaya na pala to, Sariaya, Quezon. So tayo ay nandito para alamin yung kanyang paggamit ng atobi sa kanyang sa pagbabaka, sa paggatas. So, Karoli, ilan po ba tong ating mga baka dito? So parang buntis ko may 4. Yung Austin, yung gatasan 4. Tapos dalawa yung isang Brahman, isang puti. Puro buntis sila lahat ngayon. Tapos meron kayong toro, yung bull. Hindi, ano kasi ang uso dito yung AI na AI na. artificial insemination. So ito pong mga bakan to, binili nyo po ba yan o binili ko in-import pa? Paano ang Kasi story? nangyari yan, yung mga yan, ini-import na sa New Zealand. Tapos binili ko sa mga nagigipit ba ang mga tao. Ay, teka ho, yung po ba dispersal ng gobyerno o sarili nilang inisyatibo na dalhin dito yung mga bakang yan? Paano ba? Sa government yan tapos kinuha ng mga farmers, hindi sila nakakabayad. Dispersal, ayun. Dispersal. Yung binili ko yung iba rito. Ayun. So paano po daw ang bayaran niyan sa gobyerno? Ang bayaran yan sa gobyerno dati, pag kumuha ka isang anak, yung buntis at yung buntis, ibabalik sa kanila. Pero ang nangyayari kasi, yung iba hindi nakakabayad sila. Binibenta na nila yung pinipera na yung baka. Ayun. So andito tayo ngayon at ginagatasan na tong, may pangalan po ba yung mga ano nyo? Basta ganyan lang, ginagatasan namin. So gaano katagal na kayong gumagamit ng atobi sa baka po ninyo? Mga magmula nung kailan ba nagpunta sa inyo nung siguro 6 months na siguro. Doon sa sa Inagen, February ho yun, February. So February, March, April, May, June, July, August. So September, mahigit 6 na buwan na. So paano po ang ano po ba ang nakita nyong pagbabago kung meron man? Yung dati kasi yung ginagatasan namin, unang pag-atas na hindi pa ako magamit atobi, masyadong manilaw. Tsaka medyo may amoy. Nung gumamit na kami, luminis yung gatas niya, nag-improve din yung production namin. So, pero yung po ba, di ba yung paninilaw niya, di ba yan yung yan yung, kung di ako nagkakamali, yan yung fat di ho ba? Yan yung, kumbaga, hindi, kasi first pagkaanak niya, yung first 3 days at 4 days, talagang yung hindi pa pwedeng gatasan. Para sa lang yun, sa bisiro. Sa bisiro, sa guya na sinasabi. Sa guya. Tapos noon, yun na, pag luminaw na siya, yung pwede na siyang gatasan, dinadala namin sa saka. So nung nung hindi kayo gumagamit ng ng atobi, ilan po ang ilan litro ang inyong nakukuhang gata sa isang inahin? Kasi magmula ginamitan ko sila nung bago yan, first 3 months, sa isang ulo, nagneneto kami 15 liters. 15 liters nung hindi pa kayo gumagamit? Hindi. Gumamit na kayo? Gumamit na kami nun. Kung hindi kayo gumagamit ho ng mababa sila dyan, mga 12, ganyan. So mula 12 naging 15. Ngayon mag-ilan na hong litro ang... Ngayon, haba kasi tumatagal yan, bumababa siya, pero hindi kayo bumababa ng 10. Hindi lang. Sige. Pwede kayo Brad? Mga ilang litro yung nakuha yung gatas ngayon sa Mga 5 litro. Litro sa umaga. Tapos sa hapon, 5 uli. Ayun. Kasi pag hindi ka gumamit niyan, karamihan nakukuha, nagtataka sila bakit kami nakakasampu. Hindi sinabi namin gumagamit kami pero hindi sila naniniwala. So yung iba pong mga kasamahan natin dito na hindi gumagamit ng atobi, ilan pong yung pangkaraniwang
Mga 5, 4 na litro. Maghapon? Maghapon na yun. So kung ibig nyo sabihin, kumbaga yung ating sa paggamit nyo ng Atobi, na doble yung ano, Ganun pa. na dobling ang milk production natin. Oo. Aba, hindi pala masama, ano? Hindi. Tapos maliban po dun sa ano, sa pagdami ng ano ng gatas natin, ano pa ho ang mga ibang ano advantage na nakuha ninyo sa paggamit ng Atobi natin in terms po ng yung physical condition nila, sila ba yung madali sakitin o paano ho? Dati mahina sila sa nagtatay, pero nung ginamita ko silang ganyan, hindi na sila nagtatay, tsaka yung katawan na maayos. Masigla sila. Masigla. So nakabuti po ang ano natin. So ano po ang pinakakain ninyo? Merong Damo yung kasi yung paggatas din pagsama sa katulad ng sabi niyo no, haluan ng page selecta. Tsaka yung napier talagang kailangan talaga na yan ang natural nilang pagkain, yung napier grass, ano. Meron po kayong ano dito, taniman ng pinagkukunan, meron kayong sarili yung tanim na ano, napier. Meron din sa likodan, pero ito kinonvert ko kasi sa lamanan ngayon. Pero dati napier yan. So yung pagtatay po naiwasan na, wala nang problema. Yung pong ano, yung mga guya natin, ano ang pagkakaiba nung pinanganak yung guya, bilog ang katawan, hindi katulad ng iba na nagkakantsawan nga sila dyan sa sarkan. Yung guya ko, bilog ang katawan niya. So siksik kumbaga ano. Siksik, wala lang nailabas na ba yung guya? Aris? Yung anak nailabas na? Nasaan? Paki nga. So yung pong ano, yung pagka po may Atobi na, sabi niyo yung guya maganda ang ano, maganda pangatawan, hindi sila sakitin no, ano. Kayo po ba gumagamit ng gamot sa ano o bihira akong gumagamit ng gamot na ano pong sakit na ginagamot ninyo kung hindi pa ako gumagamit niya no, yung katulad sabi ko yung pagka umuulan tapos bigla sila naarawan para sila nirarayuman, hindi makatayo, kaya ini-inject sila antibiotic. Pero nung gumamit ako yan so far, wala na silang, so hindi na kayo so bawas gastusin din yun. Bawas gastos din. Ayun. Tapos yung pong napansin ko hindi maamoy dito ha. Yun nga kasi ang ano po ba yung dumi natin hindi na gaano masangsang na maamoy. Hindi katulad ng iba na masangsang yung ano ng baka. Kasi diyan tambak yung dumi nila. Wala namang amoy. Ito, di ba? Ito may mga dumi pa diyan. Ito mga dumi dito pang ano. Wala tayong naaamoy dito ngayon. Nabanggit nyo kanina, Caroli, di ba, ang aming itinuturo pag kinamitan ng Atobi ang ating mga hayop, kaya baka, baboy o manok, ang dumi po ay pwede nang gamiting fertilizer. Yan po ba yun nga, sinamit na po ninyo? Yung iba pinagamit ko sa taniman. Medyo ayos naman ang nila. Ito yung anak ng ito yung unang ginamitan natin. So ilang buwan na po yung guyang? December yan December. 8 months na yan. Ano po, lalaki po ito? No? Babae yan. Babae. So hindi nyo iyaan yan? Hindi bibenta? Hindi kasi iniipok ko nga ngayon. Puro talagang babae ang iyaano. So yan po, ilang taon bago yan, pwedeng makasta. Ang pinaka sabi na 1.8, pero mas maganda kung 2 years. By next December, hindi itong December nito. So susunod pa. So ayos na siya. Pwede na siya para maganda rin ang guya niya sinasabi. So, tawag dito? Minsan lang sa isang taon sila 9 months. Parang tao rin, 9 months din. Tapos noon, ilang buwan ng pahinga bago uli Hindi, pag nanganak sila, after mga 2 months, pwede na sila uli ang iiay o pa-stud. Tapos dire-diretso na yung gatas siya uli. 8 months, titigil kami for 1 month for dry kasi yung guya nga sa loob. Para maano rin.
So tuloy-tuloy lang yung ganun. Tuloy-tuloy din ang gatas yan. 1 month lang ang Ah.